King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 809. Magulong labanan. Saan nanggaling ang dalawang lalaking ito? Naglakas loob silang magnakaw sa Nine Darkness Palace. Mga diskarte sa espasyo at kombinasyon ng pagpapalakas ng katawan. Anong malakas na pares? Nanlaki ang mga mata ng mga eksperto sa paligid ng mga gintong buto nang makita nila ang nangyayari. So sure. Ang layer ng silver light ay naglalaman ng isang spatial domain na mabilis na lumipad sa paligid, at ito ay magnanakaw ng ilang mga kayamanan sa bawat flash. Napakabilis, at ang mga tao sa loob ay tila napaka-experience. Sino ang nang-ahas na magnakaw sa Nine Darkness Palace? Si Jiuhuji sa kanyang itim na battle robe ay umungal habang ang kanyang malamig na tingin ay lumingon. Makikita ng isa ang isang kabataang nakaitim at isang gwapong kabataan na may lilang buhok sa ilalim ng layer ng pilak. Ang youth in black ay isang space-type domain level king at ang isa ay isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Maging ang mga mula sa pamilya Duan mo ay natigilan. Yufei, kilala mo ba yung dalawa? Nagtataka na tanong ng nakatatandang naka-green. Si Zhao Yufei ay nanunood sa mga aksyon ng Black Clothes, Purple Hair Duo, at ang kanyang ekspresyon ay hindi natural. Kaibigan lang, baka sadyang ginagawa iyon ni Nan Gongsheng para tulungan tayo. Napangiti si Zhao Yufei at nagsimulang umatake muli at nag-pressure kay Jiuhuji at sa iba pang mga hari sa halip na dumpensa. Hahaha, mabuti naman. Ito ang eksaktong sitwasyon na hinihiling ng Elder in Green, at bigla niyang nadagdagan ang kanyang pagkakasala. Agad na hinarap ni Jiuhuji at ng mga kasama ang mga counter-attacks mula kay Zhao Yufei at ng Elder na naka-green. Bukod kay Jiuhuji, lahat ng iba pang hari ay nasugatan sa iba't ibang antas. Sure. Ang pilak na ilaw ay kumislap ng grupo mula sa Nine Darkness Palace, pagkatapos ay nagsimulang manloob mula sa iba pang puwersa. Sino bang mga magnanakaw ang maglalakas loob na magnakaw sa Shi family? Angal ng isa sa apat na hari. Ang Shi family ay isa sa 8 big families. Ang mga manonood ay nag-click sa kanilang mga dila. Ang Black Clothes, Purple Hair Duo na ito ay nagsimulang magnakaw mula sa higit pang mga puwersa matapos ang pandarambong mula sa Nine Darkness Palace. Ang mga puwersa sa likod ng mga pangkat na ito ay lahat ng hindi bababa sa 3 star na kapangyarihan, at ang ilan ay kahit na ang pinakamataas na 3 bituin. Baliw. Ang Nine Darkness Palace, ang Shi family, ang Dong family, ang Grand Duke Yuan's Palace. Lahat ay ninakawan ng dalawang iyon. Nagulat ang mga nanonood na eksperto sa ginawa ng dalawa. Ang Nine Darkness Palace ay isang pick 3-star superpower, at ang Shi family at ang Dong family ay parehong bahagi ng 8 big families, na mas malakas pa kaysa sa normal na 3-star forces. Ang palasyo ni Grand Duke Yuan ay ang pinuno ng isang lalawigan, na mas mataas ang ranggo kaysa sa palasyo ng Duke ng Tianfeng Great Island Zone. Ang bawat lalawigan ng Great Gunlord Dynasty ay nasa parehong antas ng buong Kang Ocean. Ang mga normal na puwersang may 3 bituin ay walang lakas ng loob na salakayin ang 4 na magkakaibang superpower sa parehong oras. Sa kabutihang palad, ang Black Clothes, Purple Hair Duo ay nagnakaw lamang sa kanila at hindi pumatay ng sinuman. Ang mga biktima na kanilang ninakaw ay wala man lang kakayahang lumaban. Hindi ito laban sa mga patakaran ng Divine Illusion Dimension bagaman. Lahat ng mga elite na nakapasok ay mga katunggali. Hindi masama. Nagsimulang dumami ang kayamanan ni Zhao Feng at Nan Gongsheng dahil sa pandarambong. Sa kalahating oras ng paggawa ng tsaa, ang mga kayamanan na nakuha nila ay nalampasan ang lahat ng kanilang ninakaw kanina. Mga magnanakaw, hintayin mo lang na punatin ko kayo. Si Jiuhuji at ang iba pang mga hari ay sobrang galit na malapit na silang sumabog. Sa ngayon, ang pinakamahalagang mapagkukunan ay malapit pa rin sa mga gintong buto. Ang mga kayamanan na kinuha ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ay hindi kasing halaga. Isa pa, wala man lang napatay ang dalawa, nagnakaw lang. Jiuhuji, kung magpapatuloy ito, saan pupunta ang mukha ng 4 nating puwersa? Galit na tanong ng batang hari mula sa palasyo ni Grand Duke Yuan. Hatiin mo na ang mahahalagang kayamanan,
Pagkatapos ay haharapin natin ang dalawang magnanakaw na iyon. Hindi rin napigilan ni Jiuji. Sa oras na ito, ang apat na grupo sa likod nila ay paikot-ikot na lahat ng duo ng black clothes, purple hair. Shua. So. Hindi na nakipag-away si Jiuji at ang kumpanya kay Zhao Yufei, tumungo na lang sila sa mga kayamanan sa paligid ng mga gintong buto. Heaven Grade Divine Weapon. Inheritance Sacred Weapon. God Crystals. Spiritual Fruits and Pills. Ang mga kayamanang ito ang dahilan kung bakit nila kinakalaban si Zhao Yufei, kung hindi ay umalis na ang apat na hari para patayin ang Black Clothes, Purple Hair Duo. Hihihi, sa tingin mo ba napakasimple nito? Ngumiti si Zhao Yufei at naging isang nagninangas na lilang bahid ng liwanag na umaagos pababa. Boom! Bam bam bam! Dahil sa singil ni Zhao Yufei, nagkalat ang apat na hari. Hand of the Demonic Sky. Si Jiuji ay nakatayo sa hangin habang ang isa sa kanyang mga braso ay nagsimulang mag-apoy at lumawak sa isang malaking itim na kamay ng isang higanti. Ang napakalaking kamay ng Demonic Sky ay nagbigay ng magnificent power ng demonic na Dao, at tila naglalaman ito ng kakayahang basagin ang langit at lupa gamit ang nangingibabaw nitong puwersa. Sa sandaling ito, ang battle power ni Jiuji ay itinaas sa isang ganap na bagong antas na maaaring sumalungat kay Zhao Yufei at makipaglaban ng mabuti para sa mga kayamanan sa paligid ng mga gintong buto. Huwag mo nang isipin iyon. Ang balat ni Zhao Yufei ay kumikinang na may lilang liwanag habang ang lakas ng kanyang Tro Yuan ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Boom! Ang lalaki at babae, matandang eksperto at batang kababalaghan, ay nagpa-atres sa iba pang mga hari. Ho! Ang ilan sa mga kalapit na kayamanan sa paligid ng mga gintong buto ay itinapon sa hangin. Kunin ang mga kayamanan. Ang mga puwersa ay nagharap na lahat ay pinasok, at ang kalahating hakbang na mga hari na kasing lakas ng aktwal na mga hari ay sa wakas ay pumasok sa laban. Ang ilang hari na kanina palihim na nanonood ay sumingit din. Gayunpaman, ang mga normal na tao ay hindi makalapit kahit sa antas ng langit na mga banal na sandata, manang sacred weapons, o God crystals. Kahit na namatay na ang may-ari ng mga gintong buto, ang mga buto ay nagliliwanag pa rin ng isang malakas na puwersa. Weng! Ang mga gininto ang buto ay bumaril ng ilang matutulis na gininto ang ilaw na nagpa-atres sa ilang hari at maraming kalahating hakbang na hari. Isang madugong sugat ang naiwan sa isang Void God Realm King. Ang isang kalahating hakbang na hari ay halos mahati sa dalawa ng sinag ng gintong liwanag. Mag-ingat! Ang mga gintong buto ay pag-aari ng isang dalubhasa na nagal inang ng elemento ng metal. Bulalas ng ilang half-step na kings. Ang elemento ng metal ay naglalaman ng matalim na pag-atake. Sa mga tuntunin ng single target na pinsala, lumampas ang metal sa lakas ng apoy at kidlat. Magandang pagkakataon. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan, at maraming mga kayamanan na malapit sa mga gintong buto ang inilunsad sa hangin. Lahat ng uri ng pag-atake ay nagdulot ng pag-ihip ng alikabok at paglipad ng mga tao sa paligid. Shua. Ang layer ng silver light ay mabilis na lumipad patungo sa mga gintong buto. Pang! Boom boom! Maging ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay napaatras ng shockwaves ng ilang sagupaan at pag-atake. Ang duo ay nagtungo sa gitna ng kaguluhan kung saan ang lakas ng lahat ng pag-atake ay napakahusay, at ang shockwave ng labanan ni Zhao Yufei at Jiuji ay aabot sa kanila. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila pinipigilan pa rin ni Zhao Yufei si Jiuji at ang kanyang mga kasama. Sa mga tuntunin ng kung gaano karaming mga kayamanan ang kanilang natipon, si Zhao Yufei ay may higit pa sa pinagsamang Jiuji at sa iba pang tatlong hari. Substandard God Crystal. Si Nan Gongsheng ay naging isang streak ng silver light at matagumpay na nakuha ang ilang substandard na God Crystals. Ito ay mas madali para sa kanya kumpara sa iba dahil ang kanyang spatial domain ay naglalaman ng Evil God Crystal, na maaaring sugpuin ang normal na substandard na God Crystals. Naghiwalay sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa ngayon. Ang target niya ay hindi ang substandard na God Crystals, gusto niya mismo ang mga gintong buto. Ang mga gintong butong ito ay naglalaman ng dalisay na diwa at layunin ng metal.
Ang may-ari ay malamang na isang lahi ng hindi tao na dalubhasa sa metal. Kailangan kong linangin ang Metal of Wind Lightning kalaunan, naisip ni Zhao Fang. Ice Imperial War Armor. Pinaikot niya ang kanyang dugong ice water, at isang layer ng asol na likido ang dam alloy sa kanyang katawan habang may lumitaw na ice blue water armor sa kanyang katawan. Sa nabagong Ice Imperial Spear na kumikilos bilang suit of armor, tumaas ng husto ang depensa ni Zhao Fang. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang Golden Cone Sacred Lightning Body at ang kanyang malakas na pisikal na puwersa, maaari niyang harangan ang mga pag-atake kahit na mula sa Kings. Boom! Isang alon ng tubig at kidlat ang lumundag sa ibabaw ng Ice Imperial War Armor. Maaari na itong mag-counter-attack sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa kaaway. Nakaramdam si Zhao Yufei ng pamilyar na aura at sinulyapan ang Ice Imperial War Armor ni Zhao Fang at ang kanyang Water of Wind Lightning. Gayunpaman, ang batang ito na may purple na buhok ay hindi ang taong iyon. Nagkakapareho lang sila ng bloodlines at techniques. Buksan. Matapos ang kanyang depensa ay tumaas ng husto, si Zhao Fang ay nagpalipat-lipat ng kanyang pisikal na puwersa, at ang kanyang kamao ay nasunog ng isang matingkad na pulang apoy na nagtulak pabalik sa lahat ng mga shockwaves at pag-atake sa malapit. Maging ang ilang hari ay pansamantalang umatras. Sa proseso, nakuha niya ang 2 o 3 substandard na God Crystal sa daan. Sa wakas ay nakalapit siya sa mga ginintoang buto, na nagbigay ng malakas na presyon at maaari pang ang maka-counterattack. Kunin. Isang Golden Earth Grade Chain ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, na inihagis niya sa mga gintong buto. Shoo shoo shoo. Ding ding. Si Zhao Fang at lahat ng nasa malapit ay inatake ng mga gintong buto. Lahat, mag-ingat. Sinubukan ng kalapit na Half-Step Kings at Void God Realm Kings na umiwas. Gayunpaman, tila may kakayahan si Zhao Fang na mahulaan ang mga pag-atake, at naiwasan niya ang karamihan sa counter-attack na naglalaman ng kapangyarihan ng metal. Ang mga buto ng metal na ito ay umaasa lamang sa natitirang layunin na nakapaloob sa kanila upang makipag-ugnayan sa Metal Yuan Qi ng labas ng mundo. Nakita ng God Spiritual ay ang pangunahing proseso. Ang kaluluwa ni Zhao Fang ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas, at ang presyon ng mga ginintoang buto ay hindi nagawang pigilan siya. Basag. Nabasag ang mga gintong tanikala ni Zhao Fang, at ang mga buto ay kinaladkad sa kanyang sinaunang metal na singsing. Sa huling sandali, ang maliit na pasang magnanakaw ay gumamit ng pamamaraan ng pagpatay at pilit na hinayla ang mga gintong buto. Inalis ng magnanakaw na iyon ang mga gintong buto. Natigilan ang half-step na kings at kings nang maramdaman nilang biglang bumaba ang pressure. Kahit na ang Void God Realm Kings ay hindi madaling alisin ang mga gintong buto. Huwag mong hayaang makalayo ang 2. Angal ng isa sa 4 na hari. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay parehong nakakuha ng maraming item. Nakuha ng una ang mga ginintoang buto at ilang bagay malapit sa kanila habang si Nan Gongsheng ay nakakuha ng pinakamaraming God Crystals, halos kalahati ng lahat ng naruroon. King of Gods, Kabanata 810. Paghabol. Sa gitna ng kaguluhan, nakakuha sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ng tubo na nagpapula sa mata ng lahat. Sa sandaling ito, ang pakikipaglaban para sa mga kayamanan sa paligid ng mga gintong buto ay matatapos na. Inalis ng magnanakaw na iyon ang mga gintong buto. Huwag mong hayaang makalayo ang 2. Binago ng ilang Half-Step Kings at Void God Realm Kings ang kanilang target kay Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ito ay hindi lamang dahil sa dami ng yaman na mayroon sila, ito ay dahil din sa kung paano sila nagnakaw sa lahat kanina. Ito ay pagpapalaya sa lahat ng kanilang galit at puot. Ang ilang king-level figure ay nagsimulang dahan-daang lumapit kina Zhao Fang at Nan Gongsheng, na bumubuo ng isang kalahating bilog. Isa sa 4 na hari ang kinasuhan kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nasa Origin Core Realm lamang, ngunit nakuha niya ang mga gintong buto at ilang bagay sa malapit. Kung hindi ito ang oras para atakihin siya, kailan pa kaya? Umalis. Isang pares ng Water Lightning Wings na tila nabubuhay ang biglang lumawak sa likod ni Zhao Fang. Lightning Wings Flying Technique. Shua. Isang ripple ng Water Lightning ang naiwan habang si Zhao Fang ay lumipad sa himpapawid at sinalubong ang isang bahid ng pilak na liwanag. Boom! Bam bam!
Isang Void God Realm King at ilang Half-Step Kings ang hindi nakaatake. Ang brat na iyon ay dalubhasa din sa mga diskarte sa pagtakas na uri ng space, at mayroon pa siyang kakaibang uri ng mga pakpak ng kidlat. Napatulala ang mga elite na nakaligtaan. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na pinagmulan core realm ay makakaintindi ng ganoon kalalim na mga kasanayan? Ang kanyang mga reaksyon, bilis, at instinct ay lahat ng top tier. Pumunta ka. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay natatakpan ng isang patong ng pilak habang sila ay nagmamadali patungo sa gilid ng nasirang lungsod. Ang lightning wings flying technique na iyon. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay kumislap sa hinala at pagkabigla habang tinitingnan niya ang kumukupas na water lightning wings sa likod ni Zhao Feng. Sa mga spatial domain technique ni Nan Gongsheng, ang bilang ng mga eksperto na makakahabol sa kanya ay mabibilang sa isang kamay, at ang pinakamalakas na tao, si Jiu Wuji, ay pinipigilan ni Zhao Yufei. Matapos ang lahat ng pandarambong at pagnanakaw, mayaman sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Soul Healing Wood, Water Mother Essence, Wujangkang Wood, Substandard God Crystals. Sa mga mapagkukunang ito, ang aking cultivation ay dapat na makalusot. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang paghuhukay at mano-manong paghahanap ng mga mapagkukunan ay magiging mahirap kung mayroon lamang dalawa sa kanila. Ang pandarambong at pagnanakaw ay mas mabilis. Gayunpaman, kapag may mga benepisyo, mayroon ding mga downside. Madaling masaktan ang mga tao sa pamamagitan ng pagnanakaw. Brat, huwag kang gagalaw. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa gilid ng nasirang lungsod. Ang pinuno ay isang batang hari na nakasuot ng itim na damit na ang mga mata ay parang malamig na bituin. Katabi niya ang ilang half-step kings at great origin core realms, kabilang ang isang magandang babae na may asol na buhok na tila lumabas sa isang painting. Ito ay ang Jiang family. Ang numero unong henyo ng Jiang family, si Jiang Chen, at ang numero unong kagandahan ng Jiang family, si Jiang Feizo. Agad na nakilala ng mga kalapit na puwersa ang grupo. Brother Jiang Chen, iyan ang bastard na nagnakaw ng aking Water Mother Essence. Kinagat ng dalagang may asol na buhok ang kanyang mga labi at ikinulong ang kanyang mga kilay habang galit na nakatingin sa nakayulang buhok. Siya ang numero unong kagandahan ng Jiang family, si Jiang Feizo. Humigpit ang mga ekspresyon ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Malapit na silang mapaligiran. Bagamat mahusay ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, hindi ito sapat upang labanan ang napakaraming hari. Naramdaman din ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang puwersa ng Cao family at ng Ji family na nagtatago sa malapit. Cao yon, mukhang natuklasan niya ang aming lokasyon. Ang mga mata ni Jilan ay kumikinang sa isang panaginip na lila, ngunit hindi niya naitago ang takot at pag-aalala. Ang mga pinsalang iniwan ng ganting atake ni Zhao Feng ay lumikha ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Ang Jiang Chen na iyon ay isang domain level king na may malakas na labanan kapangyarihan. Sabi ni Cao yon sa mababang tono. Sa sandaling ito, ang pilak na ilaw na natatakpan ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nablock. Wala kang pupuntahan. Isang nagyayelong pilak na sibat ang lumitaw sa kamay ni Jiang Chen habang siya ay lumikha ng isang alon ng malabong itim na yelo. Weng! Kahit saan napunta ang mahinang itim na liwanag ay napalitan ng itim na abo, na pagkatapos ay nagyelo. Boom boom boom! Ang mahinang itim na mga ilaw ng sibat ay tumusok sa spatial domain ng Nan Gongsheng, at nagsimulang mabuo ang isang layer ng malabong itim na yelo sa labas ng spatial domain. Bagamat hindi ito gaanong banta, ang malamig na layunin ay nagpabagal sa dalawa. Kasabay nito, 5 o 6 na half-step na hari mula sa Jiang family ang sumalakay, kasama ang magandang asol na buhok na si Jiang Feizo. Ang mga half-step na kings na ito ay nasa king level o hindi masyadong malayo dito. Napilitan si Nan Gongsheng na i-circulate ang kanyang magnificent power at gamitin ang kanyang spatial secret techniques para i-redirect o i-absorb ang kanilang mga pag-atake. Bam! Boom boom boom! Nagsagupaan sa himpapawid sina Nan Gongsheng at Jiang Chen, at ang kanilang mga spatial domain ay nagkawatak-watik din, na nagtutulak sa maraming tao pabalik. Bam! Si Jiang Chen ay itinulak pabalik ng 12-dosenang yarda ng isang kakaiba, masamang lilang pilak na alon ng liwanag, at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo.
Kung hindi nakuha ni Nan Gongsheng ang Evil God Crystal, ang tsansa na manalo siya ay magiging 50-50 lamang. Ang puso ni Zhao Fang ay kasing linaw ng salamin. Ang Evil God Crystal ay naging sentro ng spatial domain ni Nan Gongsheng. Bam bam bam. Gayunpaman, sa parehong oras, ang iba pang mga eksperto ng Jiang family ay nadagdagan ang kanilang pagkakasala at sinubukang pigilan sina Nan Gongsheng at Zhao Fang mula sa pagtakas. Kung nagawa nilang pigilan ang mga ito ng ilang paghinga, makakahabol ang iba pang humahabol. Naglakas loob ba kayong mga magnanakaw na magnakaw sa Imperial Family? Puputulan ko ang inyong mga ulo at isasabit sa mga pader ng wasak na lungsod. Isang malamig na boses ang umalangaw mula sa kabilang panig ng mga guho. So. Lumipad ang puwersa mula sa Great Gun Imperials. Ang mga pinuno ay ang ika-13 prinsipe at ang kulubat na matanda. Sa likod nila ay ilang half-step kings. Ha. Mga brats, tingnan natin kung saan ka tatakbo pagkatapos galitin tayong lahat. Ang mga hari mula sa Grand Duke Yuan's Palace, ang Shi family, ang Dong family, at isang grupo ng mga half-step na kings ay papalapit mula sa iba't ibang direksyon. Sa oras na ito, kung kaya ng pamilya Jiang napigilan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ng ilang paghinga lang ay napakahalaga. Zhao Fang, ano ang dapat nating gawin? Nang makitang parami ng parami ang mga taong lumalapit, seryoso ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Ang lakas ni Jiang Chen ay halos kapantay ng kanyang sarili, at may ilang mga eksperto na ang lakas sa labanan ay antas ng hari. Hindi nila nilalayong talunin si Nan Gongsheng, gusto lang nilang tumigil. Tapusin mo muna siya. Desidido si Zhao Fang habang nakalok ang kanyang tingin kay Jiang Chen. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, kakailanganin ni Nan Gongsheng ng 10 hanggang 20 galaw para talunin si Jiang Chen, ngunit sa ngayon, may iba pang mga eksperto. Pumunta ka. Alam ni Nan Gongsheng ang ibig sabihin ni Zhao Fang at naging isang pilak na guhit ng liwanag na kumikislap patungo kay Jiang Chen. Lightning Wings Flying Technique. Kasabay nito, nabuo ang isang pares ng umaalingaw-ngaw na mga pakpak na gawa sa tubig, hangin, at kidlat sa likod ni Zhao Fang, at isang surge ng pisikal na puwersa na kasing bigat ng Mount Tai na dumudugo kay Jiang Chen. Hindi maganda. Naging mabigat ang katawan ni Jiang Chen na nakaharap sa pressure mula kina Nan Gongsheng at Zhao Fang. Break. Isang dugong pulang apoy ang sumipol sa paligid ni Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body at sinuntok si Jiang Chen. Ho! Weng! Kasabay nito, mabilis na pumutok ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang, at ang kanyang suntok ay nagpatawag ng whirlpool ng Water of Wind Lightning. Mystic Spatial Slash. Nagpadala si Nan Gongsheng ng ilang matutulis na ilaw na pilak mula sa kanyang palad kasabay ng masamang kulay lila at dugo. Shua. Wow! Si Jiang Chen ay dumura ng isang subo ng dugo nang may lumabas na sugat sa kanyang katawan. Nakikita ng isa ang mga buto sa loob, at ang sugat ay umaabot mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang tiyan. Agad na namuti ang mukha ni Jiang Chen, at nahulog siya mula sa langit. Hindi dahil mas mahina siya kay Zhao Fang at Nan Gongsheng, pero perpekto lang ang pinagsamang kapangyarihan nila. Pareho silang dalubhasa sa bilis at mabilis na pag-atake ng kidlat. Ang mga spatial technique ni Nan Gongsheng ay lubhang mahirap, at ang kanyang spatial domain ay mahigpit na naghihigpit sa kaaway. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay nagbigay sa kanya ng malakas na pisikal na lakas na maaaring magdiin sa katawan at dugo ng kalaban. Bilang karagdagan, ang na-mutate na Blood Demon Sun Bloodline ay may napakalakas na lakas ng pagsabog. Kapag ginamit kasama ang Sacred Lightning Body at ang Wings of Wind and Lightning, maaari niyang banta ang Kings kahit sa Small Origin Core Realm. May isa pang mahalagang punto. Ang layunin ni Zhao Fang ay umabot sa mataas na antas, kaya madali niyang nahuhuli ang mga kapintasan ni Jiang Chen. Boom! Isang ice blue armor ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Fang at umagos ng tubig at kidlat. Boom! Ang mga counter-attacks ng lahat ng kalapit na half-step na Kings at Jiang Chen ay hindi nagawang bantaan si Zhao Fang. Dahil napili ang Water of Wind Lightning bilang unang elemento, ang kanyang Sacred Lightning Body ay lubhang nababanat laban sa Water at Ice Elemental attacks. Umalis.
Pumasok si Zhao Feng sa spatial domain ng Nangongsheng, at natatakpan sila ng isang layer ng silver light na kumukuha ng lahat ng pag-atake ng direkta habang dumaan sila sa Jiang family. Brother Chen. Si Jiang Feizo, ang numero unong kagandahan ng Jiang family, ay mabilis na tumulong kay Jiang Chen. Ang dalawang iyon ay hindi normal. Si Jiang Chen ay natatakot pa rin sa nangyari. Ang nasasakupan ng kabataang iyon na nakaitim ay naglalaman ng isang nakakatakot na masamang kapangyarihan, at ang pakiramdam ng batang may kulay ubing buhok na iyon ay nagpaparamdam sa akin na para bang kinakaharap ko ang emperor intent ng isang tao mula sa mas matandang henerasyon. So, whoosh! Ang mga mula sa Jiang family ay nakamasid lamang habang ang layer ng pilak ay lumipad sa ibabaw nila. Bukod kay Jiang Chen, na isang hari sa antas ng domain, walang ibang nagawang kritikal na banta sa kanila. So. Sa sandaling ito, ang lahat mula sa Grand Duke Yuan's Palace, ang Cao family, ang Ji family, at lahat ng iba pang puwersa ay sunod-sunod na dumating. Isa o dalawang hininga lang ang layo nila mula sa ganap na nakapalibot kay Zhao Feng at Nangongsheng. Jilan, kung aatake tayo ngayon, maaari nating pigilan ang dalawang magnanakaw na iyon. Bumilis ang bilis ng paghinga ni Cao Yun. Sina Zhao Feng at Nangongsheng na nagtutulungan at malubhang nasugatan si Jiang Chen ay ikinagulat niya at ni Jilan. Ang purple-haired na si Jilan ay nag-alinlangan. Kahit na alam niya na ito ang pinakamagandang pagkakataon para maiwan sina Zhao Feng at Nangongsheng, nag-iwan si Zhao Feng ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Sinabi sa kanya ng instinct na ang kaliwang mata ng kabataang iyon ay isang bangungot na hindi madaling masaktan. So, sure. Habang papalapit ang layer ng silver light. Pang. Bumilis ang tibok ng puso ni Cao Yun at Jilan. Sa sandaling ito, isang masamang ngiti ang nabuo sa mukha ng batang may kulay ube na buhok habang nakatingin siya, at ang kanyang kaliwang mata ay naging malabo na parang lilang mundo ng mga ilusyon. Nayanig ang puso ni Cao Yun at Jilan. Mahiwaga ang ngiti ng kabataan, at ang lilang kailaliman ay parang bangungot na lumawak at tila nilalamon ang mundo. So, whoosh! Pagkatapos lamang mawala ang layer ng pilak na liwanag. Kumilos ang dalawa na parang kakagising lang mula sa isang bangungot. Ang kanilang mga likod ay basang-basa sa malamig na pawis, at sila ay nabigla. King of Gods, Kabanata 811. Mga hinala ni Zhao Yufei. Sa paligid ng gilid ng nasirang lungsod, pinapanood ng mga henyo at elit ng lahat ng puwersa ang patong ng pilak na liwanag na lumipad. Ang ilan sa 8 big families, ang Jiang, Dong, Shi, Cao, at Ji families, ay kasama sa pagtugis, kahit na ang Cao at Ji families ay hindi talaga umatake. Bukod sa kanila, naroon din ang Grand Duke Yuan's Palace pati na rin ang mga miyembro ng Pick 3-star superpower, ang Nine Darkness Palace. Maging ang ika-13 prinsipe ng dakilang Gan Imperial ay nasangkot. Sa kabila ng lahat ng grupong humahabol sa kanila, ang Black Clothes, Purple Hair Duo ay nagawang makatakas. Ano ang background ng Black Clothes, Purple Hair Duo? Paano nila nagawang masaktan ang napakaraming puwersa ng sabay-sabay? Natigilan ang ilang malapit na spectating expert. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga elite ay nagmula sa mga superpower ng Great Gun Lord Dynasty. Jilan, Cao Yun. Bakit hindi niyo sila pinigilan? Tanong ni Jiang Chen. Ilang sandali ang nakalipas, nang malagpasan ni Zhao Feng at Nangongsheng ang paglaban ng pamilya Jiang, dumaan sila sa mga ambush point ng Cao at Ji families. Kung napigilan sila ni Jilan at Cao Yun, dalawang Void God Realm Kings, para sa isa o dalawa pang hininga, naabutan na sana sila ng mga humahabol at napalibutan sila. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay dumapo kina Jilan at Cao Yun. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanilang mga noo nang tila sa wakas ay nagising na sila. Hindi mo kami masisisi dyan. Mapait na sabi ni Jilan nang maalala niya ang titig ng kaliwang mata ng batang iyon na may kulay lila na buhok. Nataman kami ng mental energy technique ng purple-haired youth. Nang inag ang puso ni Cao Yun, at nanatiling tahimik si Jilan, na parang sumasang-ayon. Sa huling sandali, nag-alinlangan sila saglit kung pipigilan si Zhao Feng o hindi dahil hindi pa rin masyadong malaki ang awayan sa pagitan nila. Imposible. Nakakatawa.
Ang purple-haired na magnanakaw ay nasa Small Origin Core Realm lamang. Paano makakaapekto ang kanyang eye bloodline sa isang Void God Realm King? Hindi siya pinaniwalaan ng mga eksperto. Ang kanyang palusot ay hindi masyadong kapanipaniwala. Iyon ang katotohanan. Nanlamig ang mukha ni Jillian nang magsimula siyang magsalita sa malungkot na tono. Nasugatan ang aking purple star eyes sa counterattack ng kanyang eye bloodline. Napagtanto ko na ang kabataang may ube ang buhok ang talagang namamahala. Nang marinig iyon, mas bumangon ang mga hinala. Nasa Small Origin Core Realm lang ang batang may purple na buhok. Sa tingin mo talaga siya ang magiging pinuno. Hindi ako naniniwala na ang dalawang hari ay maaaring maapektuhan ng isang magnanakaw sa Small Origin Core Realm. Malamig na ngumisi ang 13th Prince. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala kay Jillian, habang ang isa pang bahagi ay kalahating naniniwala sa kanya. Huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan kapag may nangyaring masama sa iyo. Si Jillian ay masyadong hinamak para ipaliwanag. Anong nangyari? Niwala akong lakas ng loob na salakayin siya. Huminga ng malalim si Kaoyon. Alam niyang naapektuhan siya ng eye bloodline ni Zhao Fang, ngunit hindi niya masyadong alam ang mga detalye dahil bahagyang malabo ang kanyang memorya. Napakasimple nito. Nagpakawala ng mahabang hininga si Jillian at nagsalita na may kasamang buntong hininga. Matagumpay na ginamit ni Zhao Fang ang mga pagkukulang sa ating isipan upang kontrolin ang ating mga emosyon. Ano? Nanginig ang puso ni Kaoyon habang iniisip niya iyon, at napagtanto niya na iyon nga ang nangyari. Lubhang maingat sila kina Zhao Fang at Nan Gongsheng, at nag-aalangan sila kung aatake sila o hindi. Higit pa rito, sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay malubhang nasugatan si Jiang Chen sa isang iglap, na ikinagulat ni Kaoyon at Jillian. Bukod doon, ang eye bloodline ni Zhao Fang ay naka-counter-attack na at nasugatan si Jillian noong nakaraan. Ang dalawa ay hindi masyadong kumpiyansa o matapang. Medyo may natitirang impresyon sa kanilang mga puso. Ginamit ni Zhao Fang ang mga kapintasan sa kanilang isipan upang maapektuhan ang kanilang mga emosyon sa masamang ngiti na iyon. Sa buong proseso, ang dalawa ay maingat at natatakot. Wala silang lakas ng loob na umatake. Kaya ang kasalukuyang sitwasyon. Nakatingin lang ang dalawa habang nakatakas sina Zhao Fang at Nan Gongsheng, hindi makaatake. Nawala talaga namin ang pagkakataon. Kung tayo ay mas mapagpasyahan, baka napigilan na natin ang dalawang iyon. Hindi napigilan ni Kaoyon na sabihin ang panghihinayang. Siyempre, ang dalawa ay naging mas maingat kay Zhao Fang ngayon. Naramdaman nila na medyo nakakatakot siya. Whoosh! Isang malakas na surge ng magnificent power mula sa isang eksperto ng demonic daw ang bumaba sa lugar na ito. Ano ang nangyayari? Paano nakatakas ang dalawang magnanakaw na iyon? Lumipad si Jiu Wuji. Sa sandaling ito, natapos na ang pakikipaglaban para sa mahahalagang kayamanan sa paligid ng mga gintong buto. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ang pinakamalaking nanalo, pinaglaruan si Jiu Wuji at ang kumpanya. Ito ang nangyari. Binuod ni Jiang Chen ang nangyari. Matapos malaman na ang Black Clothes, Purple-haired duo ay nakatakas ng hindi nasaktan, si Jiu Wuji ay napuno ng galit. Nakatakas ang dalawang magnanakaw na iyon kasama ang marami sa inyo. Sinubukan ni Jiu Wuji na pigilan ang galit at puot sa kanyang puso. Sapat na siya ay natalo ni Zhao Yufei mula sa Duanmo family, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang kanyang spiritual race bloodline ay masyadong malakas. Gayunpaman, ang dalawang hindi kilalang brats ay lumabas ng wala at lumikha ng kaguluhan para sa Nine Darkness Palace sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang grupo ng kanilang mga mapagkukunan. Hindi napigilan ni Jiu Wuji ang galit na ito. Ang dalawang magnanakaw ay may kakaibang kakayahan at nakakagulat na bilis. Kailangan nating mag-isip ng plano para harapin sila. Isang matandang, mahinahon na boses ang narinig. Ang may-ari ng boses ay ang kulubot na matanda sa tabi ng ika-13 prinsipe. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya mas mahina kaysa kay Jiu Wuji, ngunit nakatakas na sina Zhao Fang at Nan Gongsheng nang dumating siya. Sa loob ng ilang sandali, ang mga pinuno ng lahat ng puwersang ninakaw ni Zhao Fang ay nagtipan-tipon. Napakagaling! Ngayong nandito na ang lahat, dapat nating pag-usapan kung paano habulin at patayin ang dalawang magnanakaw na iyon.
Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jiuji at ng kulubot na elder habang nakatingin sila sa isa't isa. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit gustong habulin at patayin ng mga elite na ito ang Black Clothes, Purple Hair Duo ay hindi lang dahil sa mga kayamanan na nakuha nila, ito ay dahil din sa nawalan ng mukha ang lahat dito. Kailangang malaman ng isa na ang mga elite na ito ay nagmula sa mga superpower ng Lord Dynasty, at ang ika-13 prinsipe ay isang imperial. Kung kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito, saan pupunta ang mukha ng mga imperial, malalaking pamilya, at pinakamataas na puwersang 3 bituin. Gayunpaman, hindi lumahok ang Cao at J families dahil hindi ganoon kalaki ang awayan nila ni Zhao Fang. Hindi rin nakilahok ang pamilya Duanmo. Ang pamilya Duanmo ay isa rin sa mga pinakamalaking nanalo, kaya hindi nakakagulat na hindi sila nakilahok sa paghabol sa Black Clothes, Purple Hair Duo. Gayunpaman, malalaman ng mga nagbigay pansin na hindi sinalakay ng duo ang pamilya Duanmo. Dahil ba sa takot sila kay Zhao Yufei? Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala na ang mga magnanakaw, na ang tapang ay kasing taas ng langit, ay matatakot sa anumang bagay. Isa si Jilan sa kanila. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos naganap na matuklasan ang nasirang lungsod, umalis ang lahat ng puwersa. Kakaiba iyan. Mukhang may iisang layunin ang mga taong iyon. Napaisip si Zhao Yufei. Si Jiuji, ang ika-13 prinsipe, at ang kumpanya ay umalis ng magkasama, at walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinaplano. Yufei, nakatanggap kami ng balita na si Jiuji at ang mga kasamahan ay nagtipon ng mga eksperto ng ilang puwersa upang habulin ang 2 magnanakaw na iyon. Lumipad ang matanda na nakasuot ng berde. Hinahabol sila. Isang bakas ng pag-aalala ang lumitaw sa mukha ni Zhao Yufei. Yufei, nag-aalala ka ba sa kaligtasan ng kaibigan mo? Ayon sa balita mula kay Jilan, ang lakas ng kabataang nakasuot ng itim ay napakahusay, at ang kakayahan ng batang may kulay ubing buhok na iyon ay mas kakaiba. Siya ay may Soul Eye bloodline na tinalo pa sina Jilan at Cao Yun. Nagpatuloy ang nakaberdeng matanda. Nang marinig iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Yufei habang may liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Purple Hair. Soul Beast Eye bloodline. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Si Zhao Yufei ay nawala sa malalim na pag-iisip at naging mas kahina-hinala. Gayunpaman, ang edad, hitsura, at mga pamamaraan ng kabataang iyon na may kulay ube na buhok ay ibang-iba sa nasa kanyang alaala. Higit pa rito, hindi lang siya ang taong may purple na buhok at may Soul Eye bloodline. Halimbawa, ang G family. Karamihan sa kanilang mga eye bloodline ay soul-based, at mayroon silang purple na buhok. Brother Fang. Maaari bang pumasok ka na rin sa Divine Illusion Dimension? Isang panaginip na inaasahan ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Yufei. Kung makapasok si Nan Gongsheng, bakit hindi makapasok si Zhao Fang? Tara na. Nagpa siya si Zhao Yufei. Yufei, anong balak mo? Tanong ng matanda na nakasuot ng berde. Kailangan kong hanapin si Nan Gongsheng. At tanungin siya ng isang bagay. Tiyak na sabi ni Zhao Yufei, at walang natira sa nasirang lungsod. Sa gitna ng isang lambak sa Divine Illusion Dimension. Shua. Isang patong ng pilak na liwanag ang damapo sa isang parang ng mga puno. Ho. Nagpakawala ng mahabang hininga ang kabataang nakaitim habang sumilay ang pananabik sa kanyang pagod na mga mata. Medyo matagal kaming tumakbo, at maingat ka. Ang mga gantimpala sa pagkakataong ito ay napakarami. Sina Nan Gongsheng at Zhao Fang ay parehong may ngiti sa kanilang mukha. Nabaliw na sila at nanakawan mula sa maraming puwersa sa magulong labanan. Agad nilang nilinis ang isang lugar sa kailaliman ng kagubatan, pagkatapos ay nagsimulang ayusin ang kanilang mga gantimpala. Ang pangunahing gantimpala ni Nan Gongsheng ay ang substandard na God Crystals. Nakakuha siya ng ilang dosina ng mag-isa, at lahat sila ay inilagay sa kanyang spatial dimension para pakainin ang Evil God Crystal. Naramdaman ni Zhao Fang na medyo lumakas ang spatial domain ni Nan Gongsheng nitong mga nakaraang araw, at nagbago ang kalidad at elemento ng kanyang True Yuan. Ang kapangyarihan ni Nan Gongsheng ay patuloy na tumaas, at isang bahagyang masamang aura ang nagmula sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, sa kapangyarihan ng Mind Common Pearl, isang bahagi lamang ng kanyang lakas ang naapektuhan.
Ang kanyang isip at layunin ay hindi halatang naapektuhan. Sa gitna ng kagubatan, inalis ni Zhao Feng ang kanyang mga samsam sa digmaan. Kahit na hindi siya nakakuha ng maraming God Crystals, nakakuha pa rin siya ng ilan. Gayunpaman, ang mga gintong buto na nakuha niya ay naglalaman ng isang malakas na pag-akyat ng mga batas ng metal. Noong sinimulan ni Zhao Feng na linangin ang Metal of Wind Lightning, ang mga gintong butong ito ay may malaking pakinabang. Nakakita si Zhao Feng ng ilang bagay sa mga gintong buto. Sa baywang ay may golden gray na sinturon na hindi masyadong kapansin-pansin. Sa bungo nito ay isang escarlate gininto ang singsing sa ilong, at ang mga gininto ang buto ay mayroon ding pares ng berdeng katad na sapatos sa mga paa nito na natatakpan ng sinaunang, detalyadong mga ukit. King of Gods, Kabanata 812. Magkasamang pasulong. Miyaw miyaw. Biglang sumulpat ang munting pas ang magnanakaw at siniyasat ang mga bagay sa gintong buto. Mayroong isang gininto ang kulay abo na sinturon, isang escarlate gintong singsing sa ilong, at isang berdeng pares ng mga sapatos na katad. Munting pas ang magnanakaw, piliin kung ano ang gusto mo. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi. Masasabi niya mula sa mga kilos ng maliit na magnanakaw na pusa na kahit papaano ay interesado ito sa ilan sa mga bagay. Dahil nililinang ni Zhao Feng ang pamamaraan ng Golden Cone Sacred Lightning Body, hindi na niya kailangan ng maraming kayamanan gaya ng dati. Mayroon na siyang Skylocking Bow at ang pinalakas na Ice Imperial Spear, na higit pa sa sapat. Miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay pamitik sa hangin at damapo sa gininto ang kulay abo na sinturon, pagkatapos ay marahang hinayla ito gamit ang kanyang mga paa. Isang tipak ng silver gray na liwanag ang sumanib mula sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa patungo sa gininto ang kulay abo na sinturon. Weng! Ang gininto ang kulay abo na sinturon ay biglang nagbago ng hugis at naging isang maliksi, maitim na gininto ang dragon snake na latigo na nagpaikot-ikot sa hangin. Miyaw! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa, at ang maitim na gininto ang dragon snake na latigo ay naging isang gintong figure na 12-dosenang yarda ang haba at umungal. Ang di nakikitang puwersa na nagmumula rito ay nagpalundag sa puso ng mga kalapit na hayop. Ang figure ng gintong dragon ay malapit nang sumingil sa langit at magdulot ng pagbabago sa langit at lupa. Ang pamana ng Dark Golden Dragon Snake Whip na ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa Chen Kun Sword. Hindi maiwasan ni Nanggang Sheng na makaramdam ng pagkagulat. Miyaw miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay labis na nasiyahan at ikan-away ang kanyang paa, na naging dahilan upang ang imahe ng gintong dragon ay naging isang madilim na gintong kwintas na pumulupot sa kanyang sarili sa leeg ng maliit na magnanakaw na pusa. Malinaw na ang maitim na gininto ang dragon na latigo na ito ay may kakayahang magbago ng hugis. Magnanakaw na pusa, marunong ka talagang pumili ng mabuti. Hinayla ni Zhao Feng ang mga tenga nito. Walang alinlangan, kinuha ng munting pas ang magnanakaw ang pinakamahalagang kayamanan. Mayroon na ngayong dalawang bagay na natitira, ang singsing sa ilong at ang sapatos. Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa madilim na berdeng sapatos, at sinubukan niyang isuot ang mga ito. Isinuot ni Zhao Feng ang sapatos at naramdaman ang kanyang sarili na naging mas maliksi kahit na hindi nailipat ang kanyang true yuan. Weng! Weng! Pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang Water of Wind Lightning True Yuan sa dark green na sapatos. Boom! Isang berdeng apoy ang lumabas mula sa dark green na sapatos at agad na itinulak si Zhao Feng palabas ng halos 100 yarda. Ang bilis! Napatalon si Zhao Feng sa takot. Sa unang tingin, tila ang pares ng sapatos na ito ay isang uri ng suportang kayamanan na walang gaanong lakas sa pakikipaglaban, ngunit ito ay halos nasa heaven grade. Si Zhao Feng ay lubos na nasisiyahan sa mga kakayahan ng sapatos. Sa pares ng sapatos na ito, ang bilis ni Zhao Feng ay tumaas ng husto, at maaari niyang dagdagan ang pagsabog ng pisikal na puwersa ng kanyang sacred body pati na rin ang kanyang mutated bloodline. Higit pa rito, ang pares ng sapatos na ito ay may partikular na kakayahan sa pagprotekta na maaaring tumaas ng husto sa bilis ng gumagamit upang maiwasan ang mga mapanganib na sitwasyon. Sinusubukan pa rin ni Zhao Feng na isagawa ang lahat ng kakayahan nito. Naramdaman niya na ang pares ng sapatos na ito ay konektado sa Heaven's Legacy Ray sa ilang paraan,
kahit man lang sa kung paano ito ginawa. Nan Gongsheng, sa iyo ang singsing sa ilong. Tumawa si Zhao Feng at ibinigay ang singsing sa ilong sa bahagyang natarante na si Nan Gongsheng. Dahil lahat sila ay mga kayamanan mula sa mga gintong buto, ang kakayahan ng singsing sa ilong ay hindi dapat masama. Tinanggap ni Nan Gongsheng ang singsing sa ilong at hinawakan ito sa kanyang ilong, pagkatapos ay pinagsama ang kanyang King Intent at True Yuan sa loob. Isang liwanag ang biglang kumislap sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Zhao Feng nang may pasasalamat. Mabilis niyang sinuot ang singsing sa ilong. Ang orihinal na gwapong ilong ay nagmukhang mas masama matapos isuot ang iskarlate gintong singsing sa ilong. Nan Gongsheng, anong mga kakayahan mayroon ang singsing sa ilong? Namula ang mukha ni Zhao Feng. Sa sandaling pagkatapos niyang isuot ang singsing sa ilong, nagbago ang aura ni Nan Gongsheng. Ang singsing sa ilong na ito ay maaaring hindi gaanong kapakipakinabang sa iyo, ngunit para sa akin, ito ay tulad ng pagbibigay sa akin ng isang bagong kakayahan sa bloodline. Mahiwagang ngumiti si Nan Gongsheng ngunit hindi nagpaliwanag. Nahulaan ni Zhao Feng na ang singsing sa ilong ay isang uri ng suportang kayamanan. Sa totoo lang, ang tatlong bagay ay pawang mga uri ng suportang kayamanan na isinusuot ng may-ari ng mga gintong buto. Sa loob ng kagubatan, natahimik sina Zhao Feng at Nan Gongsheng nang magsimula silang magtanim ng mapayapa. Dahil sa kanilang malaking kapalaran sa Divine Illusion Dimension, mabilis na tumataas ang kanilang lakas. Soul Healing Wood. Isang berdeng piraso ng kahoy ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ito ay natatakpan ng mga pinong ukit at nagbigay ng purong wood elemental na pag-alon ng kaluluwa. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique para makuha ang life force sa loob ng kahoy. Sa tulong ng kahoy na ito, gumagaling ang kaluluwa ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng karunungan ng kaluluwa, nalampasan ni Zhao Feng ang ilang pinakamataas na Emperor. Siya ay nasa ibaba lamang ng Emperor of Death. Pagkatapos ay nagsimulang mag-multitask si Zhao Feng. Core of a King. Isang dark purple na crystal core ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ito ang crystal core ng Purple Wind Lightning Lion. Ang elemento ng core na ito ay halos perpekto. Dahil naiintindihan niya ang Water of Wind Lightning ngayon, kulang lang siya ng Water Elemental Treasure. Water Mother Essence. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng nang lumutang sa kanyang harapan ang isang bola ng tubig na kasing laki ng kamao. Ang Water Mother Essence ay nagmula sa numero 1 kagandahan ng Jiang family, si Jiang Feizo. Nangangahulugan ito na ang Water of Wind Lightning ni Zhao Feng ay wala ng bottleneck. Ang kailangan lang niya ay oras. Mabilis na lumipas ang oras, at ang cultivation ni Zhao Feng ay patuloy na tumataas. Higit pa rito, isang invisible soul undulation ang lumabas mula kay Zhao Feng. Ang kaibuturan ng kaluluwa ni Zhao Feng ay napakalakas, at maging si Nan Gongsheng ay nabigla. Mukhang kinuha nga ni Zhao Feng ang isa pang katawan at muling nabuhay, naisip ni Nan Gongsheng. Bumalik sa Kang Ocean, ang hitsura ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay nagulat sa tatlong spiritual zone, ngunit walang sino man ang umaasa na ang kababalaghang ito ay mahuhulog ng ganoon kabilis. Zhao Feng, hindi mo ba pinatay ang Emperor of Death? Tila, nagpakita ka sa tatlong sacred land pagkatapos. Bakit mo? Hindi mapigilan ni Nan Gongsheng ang kanyang pagkamausisa. Nakatingin lang siya sa alamat ni Zhao Feng. Ginamit ng Emperor of Death ang cursed words of death bago siya namatay. Maging ang mga sacred lords at demigods ay mahihirapang lutasin. Kinailangan kong magbayad ng mabigat na halaga para makatakas dito. Bulong ni Zhao Feng habang naglilinang. Nanginig ang puso ni Nan Gongsheng. Hindi alam ng maraming tao ang gayong sikreto. Kung hindi dahil sa cursed words of death, anong antas kaya ang mararating ni Zhao Feng ngayon? Medyo alam ni Nan Gongsheng ang tungkol sa words of death. Isa na itong himala na makatakas si Zhao Feng mula sa cursed words of death. Ngayong muling nabuhay si Zhao Feng at nagsimulang muling magtanim, hindi mahirap isipin kung paano niya malalampasan ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Bahagyang nasa sabik si Nan Gongsheng na nakatrabaho niya ang Left-Eyed Heavenly Emperor na yumanig sa Kang Ocean. Zhao Feng, huwag kang mag-alala, hindi kita pipigilan. Huminga ng malalim si Nan Gongsheng. Nakikita na niya na ang daan ng muling paglilinang ni Zhao Feng ay hindi mapigilan.
Malamang na walang gaanong henyo kahit sa Lord Dynasty na may kukumpara kay Zhao Fang. Maging si Zhao Yufei, na may bloodline ng spiritual na lahi, ay tila humanga at umasa kay Zhao Fang, at siya ay lumaki na sa isang antas na kahit si Nan Gongsheng ay naramdamang walang magawa. Dahil masyadong magulo ang sitwasyon kanina, o baka dahil sa iba pang dahilan, hindi sinabi ni Zhao Fang kay Zhao Yufei na siya iyon. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Basag. Naputol ang Soul Healing Wood sa kamay ni Zhao Fang sa ilang piraso. Ang aking kaluluwa ay naging matatag sa mga unang yugto ng Void God Realm, at malapit ito sa normal na domain level kings. Tumanggaw si Zhao Fang. Dahil bumawi ang lakas ng kanyang kaluluwa, bumawi ang kanyang Emperor Intent ng 20 hanggang 30%. Sa mga tuntunin ng layunin, si Zhao Fang ay maihahambing sa isang Peak Tier King. Walang sino man sa Divine Illusion Dimension ang may kukumpara sa kanyang karunungan sa Soul Dao. Makalipas ang ilang sandali, Weng, isang whirlpool ng tubig ang lumitaw sa hangin sa itaas ng ulo ni Zhao Fang at tinawag ang kapangyarihan ng hangin, tubig, at kidlat. Peak Small Origin Core Realm. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang habang tinatango niya ang kanyang ulo. Ang kanyang Wind Lightning Technique ay umabot na sa ika-6 na antas, at dahil sa patuloy na paggamit ng mga mapagkukunan, ang kanyang paglilinang ay mabilis na tumataas. Ang Water Mother Essence sa kanyang kamay ay kumupas ng kulay ng 30 hanggang 40%. Kailangan pa niya ng ilang oras upang makapasok sa Great Origin Core Realm, ngunit bukod sa wala siyang sapat na True Yuan, ang lakas nito ay medyo mas mataas kaysa sa ilang early stage na Great Origin Core Realms. 70 hanggang 80% ng Ancient Dream Realm na prutas na kinain niya ilang araw na ang nakalipas ay natunaw na ngayon. Ang kanyang estado ng pag-iral at ang kanyang sagradong lightning body ay parehong lumalakas. Kailangan ko lang ng kaunti para sa aking sacred lightning body na makapasok sa peak 4th level. Sa oras na iyon, ang aking pisikal na katawan ay magiging walang kapantay laban sa mga nasa Origin Core Realm, at makakalaban ko kahit sa king sa ilang sandali. May kumikinang na pananabik sa mga mata ni Zhao Fang. Sa panahong ito, naging mas malakas din si Nan Gongsheng. Weng. Ho. Isang masamang pilak-lilang liwanag ang dumagsa sa paligid ng Nan Gongsheng, at ang masamang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay nagpang-inag sa katawan ng mga kalapit na hayop. Shua. Ang buhok ni Nan Gongsheng ay nagsimulang kuminang ng kulay ube, at isang kulay lila at dugong crescent moon na simbolo ang nabuo sa kanyang noo, tulad ng simbolo ng Evil God. Lilang buhok. Bahagyang huminto si Zhao Fang. Ngayong pareho silang may purple na buhok, mukhang perpekto ang duo. Kung paanong susubukan ni Zhao Fang na makapasok sa pinakamataas na ika-4 na antas ng Sacred Lightning Body. Bahagyang kumaibot ang Scarlet Gintong singsing sa ilong ni Nan Gongsheng. Zhao Fang, ang mga aura ng ilang tao noon ay tila malapit na. Sabi ni Nan Gongsheng. Iyon ba ang kakayahan ng singsing sa ilong ni Nan Gongsheng? Nagulat si Zhao Fang, ngunit sinuri niya ang paligid gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Tara na, tumalon ang puso ni Zhao Fang. Nahadjap ng kanyang kaliwang mata ang maraming figure na sinusubukang palibutan ang lugar. Shua! Shua! Isang masamang pilak-lilang liwanag ang tumalon mula sa kagubatan. Mga magnanakaw, huwag kayong lumaban. Humanda kang mahuli. Habang papatakas na ang dalawa mula sa kagubatan, isang hari at ilang kalahating hakbang na hari ang sumugod sa isang dagandong. Ang hari ay isang kabataang nagmula sa palasyo ng Grand Duke Yuan, at nakibahagi siya sa pag-atake kay Zhao Yufei. Wala kang pupuntahan. Ang kabataan ay sumingit mula sa gilid. Bastos ka, yumangay sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Hindi man lang lumingon ang dalawa habang naglalabas sila ng suntok at palad mula sa loob ng layer ng silver-purple light. Bam bam! Isang layer ng maliwanag na pulang ilaw mula sa suntok at isang sinag ng pilak-lilang liwanag mula sa palad ang bumalat sa lugar. Wow! Pinalipad ang batang hari. Agad niyang niluwa ang isang subo ng dugo, namutla ang mukha, at hindi siya makatayo ng matagal. Ang mga half-step na kings ay napaalis lahat ng shockwave bago pa man sila makalapit. Ang dalawang magnanakaw ay nagpakulay ng lila ng kanilang buhok. At sila ay naging mas malakas.
Ang mga ekspresyon ng ilang humahabol ay kapansin-pansing nagbago habang sila ay bumulalas.